last week, we've talked about the hope in God that strengthens our faith. Sabi nga po natin, di ba? That the hope gives faith a goal. So every time that you will live every day, you can be determined, you can move forward, you can be excited because there is a promised hope doon po sa dulo. Pero alam po ninyo, ngayon, ang paalala po sa atin ng Panginoon na ang pag-asa sa Diyos ay hindi lang pananampalataya po ang pinapalakas, kundi po ang tapang. Courage. So, first of all, let's define first what is courage. Ang courage po, ito po yung ability to face fear, ability to face difficulty. It's your ability to face pain despite of the feeling of being afraid. Yung kakayahan mo na humarap sa sitwasyon na nakakatakot o problema sa kabila ng pakiramdam na nakakatakot. So meaning, courage is never the absence of fear. Dahil ang tapang ay yung kakayahan mong humarap kahit ikaw ay may nararamdamang takot. In the Bible, there are so many examples, so many stories, so many testimonies of courage. For example, yung binasa po natin kanina, when Paul used Abraham, si Abraham po, despite being old, and sabi nga po, good as dead, talagang wala na po yung katawan niya. Ano pong ginawa po niya? He faced the fact. Halimbawa po si Moses, despite of having stutter, alam niya po yung stutter, nauutal-utal po si Moses. Pero sa kabila po ng kahinaan po niya na yon, ang ginawa po niya, siya po tinugon ba rin po niya ang tawag po ng Diyos sa kanya. Joshua, despite of the big pressure na pumalit kay Moses, pero ano pong sabi sa kanya ng Diyos? Be strong and be courageous for I am with you. Si Ruth, nagpakita po siya sa atin ng emotional courage and spiritual courage. Nung sinabi niya sa kanyang mother-in-law, nasasamahan po niya ito. David, are you familiar with David? David as a young boy, di ba? He defeated Goliath. Despite of his young age and his size, hindi po siya natakot na humarap. And syempre po, yung early church, yung mga apostles, yung mga disciples, despite of the threat of death, sila po ay humarap po dito and they continue to spread the gospel because they have courage. Can everyone in this room say it again? Courage. Gusto niyo po magkaroon ng tapang? Alam po ba ninyo that hopelessness makes us discouraged? Isa po sa mga dahilan bakit kaduwag o takot o hindi makagalaw o hindi makausad ay dahil hindi po natin kinakapitan ang pag-asa sa Diyos. So always remember na isa po sa epekto ng buhay na walang pag-asa ay yung madali kang mawalan ng loob. Isa po sa epekto ng buhay na walang pag-asa ay yung madali kang mawalan ng loob. Ngayong umaga po, pwedeng isipin po natin, anong area sa buhay natin mga kapatid, yung madali po tayong ma-discourage? What areas in our life yung madali tayong ma-discourage? Alam niyo po, you may have a strong personality, pero meron kang soft spot. You may be a strong, independent woman, pero meron mga areas sa buhay mo na parang hindi mo maiiwasang madaling matakot o hindi mo maiiwasang madali kang ma-discourage. You know, people, sometimes, they hide insecurity with overconfidence. Sometimes, people deflect things through humor. Tinatawa na lang yung mga bagay-bagay, pero deep inside ay nawawalan na ng loob. Natatakot na. O kaya naman, avoidance disguised as independence. Yung pinapakita mo na hindi mo kailangan ng tao, pero deep inside, ayaw mo lang maiiwanan. O kaya naman, very strong ka sa work, pero pagdating sa family mo, doon yung soft spot mo. Ngayong umaga pong ito ay napakasarap po na mapaalalahan ng Panginoon na ang tapang po ay walang ibang panggagalingan kundi ang pag-asa. Ang tapang po na ating kakailanganin po sa ating pang-araw-araw na buhay, wala pong panggagalingan kundi ang pag-asa na dala-dala ng Panginoon. Can you hear a loud amen if you agree? Because the hope in God raises our courage. So let's talk about it. How does hope raise our courage? Paano po napapalakas ng pag-asa ng Diyos ang tapang po na maaari po nating makamtan? Balikan po natin yung chapter 4 po ng Romans. Romans chapter 4. Sabi po sa unang verse po dito, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Nagkatotoo po yung pangako po ng Panginoon kay Abraham. Just
like we've talked about last week, that the Lord always delivers on His promises. At ang sabi po dito, just as it had been said to him, gaya nga ng sabi sa kanya, so shall your offspring be. Sabi po, hindi lang sa iyo, Abraham, kundi maging sa iyong mga anak at anak ng iyong mga anak at lahat ng mga susunod sa iyo. Ano pong makikita po natin dito? Ang pangako po ng Diyos kay Abraham ay hindi lang po para lamang po sa kanya, kundi pati po sa kanyang buong lahi. Siya po yung kanyang tapang ay umaabot po hanggang sa atin. Come to think of it, we are talking about Abraham who is not alive. In Romans chapter 4, Paul is writing Romans chapter 4. Abraham is not alive that time. Napakatagal na po, but his testimony of his courage lives until now. And it encourages us to be courageous. Nandiyan po ba kayo? I can hear aloud, yes. Di ba parang nakaka-encourage maging matapang because of the story of Abraham? So the first thing that can help us in raising our courage because of hope, let's always remember, first point, if we consider the legacy we can leave behind. The legacy. When you say legacy, ito yung maaalala sa iyo ng tao. Paano niyo po gusto maalala ng tao? Paano niyo po gusto maalala kayo ng tao? Gusto po maalala kayo ng tao na madaling sumuko. Di ba? Yung mga magulang natin nagkikwento sa inyo lagi, ay, yung tita mo, mabait yan. Ay, yung tito mo, medyo mahina ang loob niyan. Di ba? Minsan, pag minaririnig ka ng mga ganong halimbawa, paano mo gustong makwento sa iba? Gusto mong makwento na parang madaling matakot, madaling umatras sa laban? Gusto mo bang maging halimbawa ng isang buhay na hindi kumakapit sa mga pangako ng Panginoon? Pero alam niyo po, ang sarap po pag tayo, yung magiging legacy mo, makikwento ka sa ibang tao na, siya kahit hirap siya, patuloy na nagtitiwala sa Diyos at nakamtan niya ang pangako ng Lord. Ang sarap po ng gano'n, no? Ano siya po ba kayo? Can you hear aloud, amen? Ang sarap po pag gano'n na naging legacy po natin, a legacy with a life of courage. Pag-uusapan ng buhay mo, kahit kwento ka na lang, kahit wala ka na sa mundo, yung kwento ng katapangan mo dahil sa pag-asa na pinangawakan mo sa Diyos, ay buhay pa. At ganito po yung unang bagay. If we consider the legacy we can leave behind, isipin po natin, kung hindi tayo lalakad sa pag-asa ng Diyos at kunin ang kanyang katapangan, paano lang ating mga anak? Paano na lang yung mga taong tumitingala po sa atin? We should consider the legacy, because the legacy of a person will always have an impact to the people who are looking up to them. At napakasarap po ng paalala po na ito sa Panginoon. In Hebrews chapter 12 verse 1, the heroes of faith. Hebrews chapter 12 verse 1, the cloud of witnesses. Tignan po natin. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ano pong makikita po natin sa paalala po ng Lord sa Hebrews 12? Sabi po rito, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, as we journey, as we run the race, habang tayo po yung namumuhay po dito sa mundo, habang tayo po yung namumuhay in faith, at tayo ay namumuhay sa grasya ng Panginoon, marami pong mga nanonood po sa atin. Di ba pag sa isang karera, meron mga nanonood sa gilid at nag-cheer para sa atin habang tumatakbo. At gaya po ng ating race sa ating buhay pananampalataya, there are so many witnesses. At sila po yung mga nauna na. Yung mga nauna ng mga lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Sila Abraham, sila Moses, sila Jacob, and so many names. Ano pong makikita at matututunan po natin dito? That number one, we are encouraged to live the life na parang pinamuhay po nila. Sila yung magiging pattern po natin. Pattern ng pananampalataya at ng courage. Ikalawa, hindi lang sila yung magiging pattern, kundi this verse is also an encouragement for us to live a life with courage, to create a legacy for the people who look up to us. Alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay, ang ating buhay po ay hindi lang po para po sa atin. Ang ating buhay po, ayaw mo man o gusto mo, ay nakaka-apekto rin po sa mga taong nagmamahal sa iyo. Do you agree to that? Can you hear aloud? Yes? Nakaka-apekto po ito sa mga taong tumitingin sa iyo. Naka-apekto ito sa mga taong umaasa sa iyo.
At kung i-consider din po natin yung ating legacy, it would be a great help and a great reminder for us to walk in faith and to walk in courage because they can be also encouraged. Alam niyo po, every time na panghihinaan ka ng loob, remember, yung heroes of faith in Hebrews chapter 12. Ang sarap na pag meron kang pinagdadaanan, tapos meron kang malalaman na matitindi rin ang pinagdaanan. Ano pong nararamdaman po ninyo? Di ba parang you find someone to relate to. Yung parang, nakaka-relate ako sa kanya kasi ganun yung pinagdaanan ko. And by looking at the stories and the testimonies of the heroes of faith in the Bible, meron kang pinagdadaanan, and then compared to whatever that has happened to them, you can find comfort. You can find comfort. At alam niyo po, ang Panginoon ay mananatili pong tapat. Mananatiling tapat. Na pag tayo po'y nagpatuloy, ay hindi lang sa iyong epekto, kundi maging sa mga tumitingala sa iyo. In Psalm 112 verse 6, sabi po rito, surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. Ano pong ibig sabihin nito sa Psalm 112 verse 6? Na ang mga lumalakad sa katwiran ng Panginoon, sila po'y maaalala. They will be remembered forever. They will never be shaken. And if the righteousness of the Lord is in you, it means the courage also, it will be with you. Hindi ka malilimutan ng mga tao kapag ang buhay mo ay pinuno mo ng katapangan na nanggagaling sa pag-asa ni Kristo. Gusto niyo po ba na kayo ay hindi malilimutan dahil sa katapangan? Gusto niyo po ba kayo'y maaalala dahil sa pagiging mahina ang loob? Gusto niyo po ba na kayo ay mag-iiwan ng legacy sa inyong pamilya o sa inyong mga kaibigan o sa inyong influences na madaling bumitaw sa kanyang pangako? Mga kapatid, this is a very beautiful reminder for us na tayo po'y makakapagpatuloy because of the people who are looking up. Sabi nga po ni Paul, di ba, imitate me as I imitate Christ. So we imitate Christ and then the people around us will imitate us. Pag ginagaya mo po si Kristo, makikita na lang ang mga tao yung ginagawa mo at sila na po mismo ang magtatanong, ano nangyayari sa'yo? Why are you so courageous at this time? Bakit ang tapang mo sa sitwasyon mo? And then your testimony will point them to Jesus. Yung kwento mo, yung kwento ng katapangan mo sa iyong sitwasyon ay ituturo sila sa Panginoon. Can you hear aloud yes if you agree? Sila mismo magtatanong kapatid, bakit ganyang katibay ang loob mo? Kapatid, bakit ganyang kalakas ang loob mo? Bakit hindi ka sumusuko kahit parang talong-talo ka na? And then they will automatically see the grace of God. And that is the beauty of living by faith. Makikita po nila na hindi dahil sa iyo ang iyong pagkapanalo, kundi makikita nila na merong nag-iisang Diyos na magraraos sa iyo. At ito ang ating Panginoong Jesus. Pwede po natin palapakan ang ating Panginoon. And we can be courageous. Amen. We can be courageous, number one, if we consider the legacy we can leave behind. And that legacy is not a selfish legacy. Hindi lang yung para gusto mong maalala ka na magkaroon ka ng magandang feeling. It's not for your own benefit, but to give the glory to God. Nandiyan po ba kayo? This is not focus on man-pleasing because your testimony of living in courage will point people to the one who gives you the ultimate courage. Can you hear aloud? Amen. Number 2, ang sabi po sa verse 20, yet he did not waver. Pwede po bang pakisabi ng lahat na nandito, waver. Pag sabi pong waver, yung nagdadalawang isip, hindi po siya nagdalawang isip. Waver is to go back and forth between choices or opinions or options. Yung pagiging uncertain. Makikita po natin dito si Abraham, hindi po siya nagdalawang isip doon po sa pangako ng Diyos. Imagine niyo po, ang tanda na po niya at parang imposible na 100 years old, baog silang dalawang mag-asawa at dito sa puntong ito, yet he did not waver. What is the second thing that can help us to raise our courage? Number 2, if we put behind double-mindedness
and keep moving forward. You know, the word double-mindedness. Double-mindedness, ito po yung isang internal conflict na ang isang tao po yung nagkakaroon po ng struggle sa commitment po sa isang desisyon. Pag lagi kang nagdadalawang isip, double-minded po ba tayo? Saang bagay po tayo nagiging double-minded? If you are in a serious situation na kailangan mong gumawa ng desisyon, tapos pabago-bago, atras abante, susuurong-sulong. Di ba ang hirap kausap po pag ang tao ay urong-sulong, pabago-bago ng isip? Nandiyan po ba kayo? Double-mindedness, ito po yon. Na minsan, ang nagiging problema po natin mga nagtitiwala sa Panginoon na hindi po natin alam kung magtitiwala ba tayo o hindi. Double-mindedness is a struggle, internal conflict. When you say that you trust God, but your actions does not say as well. Yung sasabihin po natin, we declare that we are trusting God, we declare that our God is our hope, we declare that our God is our strength. Pero makikita po sa desisyon natin, atras abante po tayo, natatakot tayo humakbang ng pananampalataya. Mga kapatid, ang sabi po sa James chapter 1, verse 8, such a person is double-minded and unstable in all they do. Sino po yung tinutukoy niya po dito? Sa James chapter 1, verse 6. James 1:6. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts, ano daw po? Yung tao daw po na nagdududa, ano daw po, saan po hinalintulat? Is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Verse 7. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kung tayo po hindi matututong magtiwala at magiging pabago-bago ang isip sa pagsunod sa ipapagawa sa iyo ng Diyos, huwag daw po tayong umasa na makatatanggap ng bagay na pinangako ng Diyos kung tayo po ay pabalik-balik urong-sulong. Tandaan niyo po, ang pangako po ng Diyos ay nandito lang. Pero kung papunta po tayo, nahihirapan tayo, at babalik na po tayo agad, liliko, mag-iibang direksyon, hindi nawawala ang bigay sa iyo ng Diyos eh. Hindi tatanggalin ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo. Pero bakit minsan hindi pa rin po natin nakukuha? Dahil minsan po tayo po'y pahinto-hinto. Tama po ba? Sino po ba mga mahilig magbiyahe dito? Kahapon pauwi po kami sa NLEX, grabe, habang-haba ako. Hindi ko alam kung sobrang pagod ng katawan ko, pero nagdadrive po ako, sobrang habang-haba ako. At uwing-uwi na po ako, gustong-gusto ko nang umuwi. Pero dahil ako po, mabilis po akong, parang ihiin ako eh. Lagi ako nagsi-CR. Stopover po ako ng stopover. Alam mo yung gustong-gusto ko nang matulog. Pero no choice po ako, kundi mag-stopover. Parang yung biyaya ng Panginoon nandun eh. Didiretsuin mo na lang. Kaya nga lang po, dahil sa double-mindedness, we tend to do stopovers, U-turns, reroutes, and we cannot hold on to the promise of God. Hindi po natin matanggap yung pinangako sa inyo ng Diyos dahil pabago-bago ang isip. Mga kapatid, ang pakaganda po ng second point po natin, if we neglect, if we remove our double-mindedness, and if we move forward. Sabi po rito, keep moving forward. Keep moving forward. Huwag po tayong pabago-bago. Pwede niyo po bang harapin ang katabi niyo? Sabihin niyo po, do not waver. Sabihin niyo, move forward. Tandaan po natin, moving forward is a courage. Kapag malinaw po na sinabi ng Diyos sa inyo na dito ang direksyon, idiretso mo na. Kapag malinaw sa salita ng Diyos o sa pangako niya sa iyo na ito ang gagawin mo sa iyong trabaho, ito ang magiging desisyon mo sa iyong pamilya, ito ang gagawin mo sa iyong studies, ito ang gagawin mo sa iyong mga relationship, you go for it. Move forward. Huwag pa bago-bago ang isip. Minsan po pag may kahirapan, pag may trail po na kayo madadaanan na mahirap, minsan magdadalawang isip ka talaga sa sobrang hirap. Kaya nga lang po, ito po ay makaka-delay ng pagpapala ng Panginoon. Can everyone in this room say the word delay? That is the word. The delay of the blessing is caused by us being double-minded and not keeping forward. Alam niyo po, familiar po ba kayo sa stress response? Alam niyo po yung stress response? Ito po yung automatic psychological and physiological response po na natitrigger po ng sympathetic nervous system. Ito po yung fight, flight, freeze response. Alam niyo po yun? Nandiyan po ba kayo? Yung pag meron nakaka-stress, minsan you fight, minsan you flight, tumatakbo ka, minsan you freeze. May kausap po ba ako? Can you hear aloud? Yes? Usually, ang nagiging ano po sa atin, pinaka-common ay yung flight, tumatakbo. Naranasan niyo na po ba mahabol ng aso?
Sino po nahabol na ng aso? Grabe po, no? Nakaka-thrill. Nakaka-excite eh. Kasi pantalon mo yung nakasalalay. Makakagat ka, no? Talagang tatakbo ka. Naalala ko po, speaking of dogs, gusto ko makita ko po yung picture ni Cheddar. Meron po akong aso. Para po sa mga hindi nakakilala po sa kanya. Si Cheddar po isang mini pincher. Nakikita niyo po siya? Ayan. Very cute, brown. Maliit lang po yan. Dito lang po siya. Pero alam niyo po ba, ito pong aso ko po na sobrang tapang po niyan. Sobrang tapang. Talagang nang-aaway po yan lagi. Nung bagong kasal po kami ng asawa ko, dahil sanay po kasi yan, katabi ko po matulog eh. Since 2018, 19, 20, 2021 ako kinasal. Nung kinasal po kami, alam niyo po, pag tatabi po sa kama yung asawa ko, inaaway po ng aso ko. Ganun po kayabang yung aso ngayon. No? Sobrang tapang po niya ng liit-liit po niya. Tapos po, alam niyo po sa Deca Homes, doon po kami nakatira first 3 years po namin. Meron po mga naglalakad din po, nagwo-walk ng ibang dogs. Siberian Husky. Kung hindi po kayo familiar sa Siberian Husky, ganito po. Nakikita niyo po ba? Napakatapang po ni Tsura, no? Panlaki. Alam niyo po, ang laki po niyan. Alam niyo po, ang Siberian Husky po, nangangagat po yan ng aso paminsan eh. Kaya delikado po si Cheddar. Pag pinagtabi niyo po yung dalawang yan, si Cheddar at yung Husky, alam niyo po, ang lala po ng aso ko na yan na si Cheddar, naglalakad po kami minsan, umiikot po kami, nakita po niya yung Siberian Husky, nilalakad ng amo, hinabol po ni Cheddar yung Siberian Husky. Alam niyo po ginawa ng Siberian? Tumakbo. Naghahabulan po sila, grabe po yung eksena po na yun. Sabi ko, ano nangyayari? Hinahabol ni Cheddar yung Siberian Husky at takot na takot po yung Siberian Husky. Palibhasa kasi baby pa yung Siberian eh. Sa loob-loob ko, kung alam lang ng Siberian Husky na pag humarap siya kay Cheddar, isang kagat lang niya, kwento na lang si Cheddar. Di ba parang, naalala ko po sa isang story po sa 1 Samuel 17:24. 1 Samuel 17:24, when the Israelites saw how big is Goliath, what was their response? 1 Samuel 17:24, whenever the Israelites saw the man pertaining to Goliath, the giant man, they all fled from him in great fear. Sila po'y tumatakbo at natatakot kasi ang laking higante ng Goliath. Pero kung alam lang ng mga Israelita kung gaano kalaki ang Diyos nila, tingin niyo po tatakbo sila? Tingin niyo po magdadalawang isip silang lumaban? You know, David on the other side, David, bata pa po si David ito, nautusan lang po magdala ng lunchbox yan eh. Kasi mga kapatid niya nasa digmaan. Pagdating niya, sabi niya, sino yan? Ang laki niya na. Pwede ba ako na lang lumaban sa kanya? 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45, sabi po niya kay Goliath, haharap ako sa iyo, hindi gamit ang espada, spear or javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Can you see the situation? The Israelites is running from the danger that is David, and David on the other hand is running towards that danger because he knew how big his God is. Yung mga Israelita po, kung alam lang nila gaano kalaki ang Diyos nila, hindi sila siguro ganon. Kung alam lang po natin kung gaano kalaki ang Diyos natin, hindi siguro tayo aatras sa ating mga commitments sa Panginoon. If we only knew that the enemy is powerless over us already, sigurado wala makakapigil sa atin sa pinapagawa ng Panginoon. If we only knew that greater is He that is in me, that He who is in the world. 1 John chapter 4 verse 4. Siguro po hindi ka magdadalawang isip. Basta alam mo ang direksyon sa iyo, walang makakapigil. Walang makakapigil sa iyo basta alam mo ang direksyon ng Diyos sa iyo. Gaya po ni David, he knew his God so well, and that is why it gave him so much courage to face a giant like Goliath. Gaya po nung Siberian Husky na yun kanina. Kung alam lang niya na lamang siya kay Cheddar, siguro wala na si Cheddar ngayon, ano? Kung alam mo lang na kasing liit lang ni Cheddar ang problema mo. Kung alam mo lang na kasing maliit lang at walang magagawa ang kaaway laban sa'yo. Always be reminded of the truth. For you to
to keep moving forward. No? Let's put behind double-mindedness. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, move forward. Move forward, kapatid. Huwag pabago-bago ang isip. Remember how big, how great, how strong your God is. Alam niyo po, another example is in Matthew chapter 14, verse 28. Matthew 14:28. Si Jesus po, nagsimula po siya maglakad sa tubig. Sabi ng mga disciple, multo! Ghost! Takot po sila. Sabi ni Jesus, kalma lang kayo, relax, it's me. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw yan, ask me, tell me to come to you on the water. Alam niyo po, ang daming disciples, but it was Peter who asked. Sabi niya, Lord, if that's you, palakarin mo ako sa tubig. Sige nga. Sabi ng verse 29, sumagot ang Panginoon, come. And then when Jesus said, come, that was the command. Sabi po dito, Peter got down out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Meron na po ba sa ating nakagawa nito? May nakalakad na po ba sa tubig sa inyo? Sa baha lang po tayo nakakalakad, no? Pero ito po, sa tubig. Naglakad po siya sa tubig sa ibabaw. And that is because the Lord told him to do so. Walking on water is impossible. Am I right? Mapapanood mo yan sa mga ninja films. Naglalakad sa pero hindi po yung totoo. But walking on water is an impossible feature. But when Jesus said, come, Peter walked on water. And then, verse 30, there was a storm. He saw the wind, he saw the situation, and then he was shaken at siya po'y lumubog. Sabi niya, Lord, save me. And then in verse 31, the Lord saved him immediately. What can we learn in the story of Peter? Marami nagsasabi si Peter, mababa ang faith kasi lumubog siya. Actually, in the first place, he was the only one who asked Jesus to ask him to come to walk on water. And he actually did walk on water. So the first thing, we need to have a step of faith. Kailangan mong humakbang. Ano yung mga bagay sa buhay mo na pinapahakbangan sa iyo ng Panginoon? Maaring ayaw ka na ng Panginoon sa trabaho mo kasi nalalayo ka sa Kanya. Pero natatakot ka mag-step of faith, natatakot kang umalis kasi baka wala ka na mahanap na trabaho na maganda. O kaya baka wala ka nang mapapala sa iba. But kung malinaw sa'yo na yan ang pinapagawa sa'yo ng Diyos sa'yo, have that step of faith. Kung sinasabi sa'yo ng Diyos na iwanan mo ang boyfriend mo dahil nakakagawa kayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, have a step of faith. Kung sinasabi sa iyo ng Diyos at tigilan mo yung business na hindi maganda ang nagiging epekto sa mga tao, o kaya kung ano man ang mga bagay na gusto ipagawa sa iyo ng Panginoon, have a step of faith. Simulan mong lumabas sa iyong bangka. Ano ang mga bangka sa buhay mo na gusto kang palabasin ng Diyos ngayon? Can you think of the boat that the Lord is asking you to leave? Because the Lord wants you to move forward and you cannot receive the blessing if we keep on delaying. We cannot receive the blessing if we keep on rerouting or doing stopovers. Move forward. Can you shout it out? Move forward. Sulong. Pag sinabi ng Diyos, come. Ano po nangyari? Lumubog po siya. Ito po, very, very realistic. No? Ito po mangyayari sa atin eh. Pag nakita natin yung sitwasyon, nasi-shaken po tayo eh. Tama po ba? Very relatable. Ako lang po ba yung nakaka-relate? Can I hear aloud? Yes? Kung nakaka-relate kayo? No? Nakakita ng hangin, ng kulog. Kinabahan, lumubog. Sabi niya, Lord, save me. What can we see here? We can see grace in sinking. Grace in sinking. The grace of God in our sinking moments. Every time we sink in our walking on water moment, lagi po nating dadaan, may grasya ang Diyos sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, may grasya ang Diyos sa'yo. Amen, amen. The Lord has so much grace for you and me. Sapat at sobra ang biyaya ng Panginoon po para sa atin. We just need to take small steps. Take small steps. And we need to stay focused on Jesus. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Can you hear loud? Yes? Alam niyo po, nung sinabi po ni Jesus, sabi niya, come. Sabi niya, come. Alam niyo po, nakalakad po siya. Bakit po? Paano po nakalakad si Peter? Kasi sinabi ni Jesus, at yung mata po niya nakatingin po kay Jesus. Tama po ba? Pero nung nakita po niya, sabi po sa, balikan natin sa verse 30 ba yun? When he saw the wind, tama po? Nung nakita po niya yung hangin, doon po siya na shaken.
Ano pong makikita po natin dito? We need to keep focusing on the right thing. If we do not focus on the right thing, madali po tayong manghihina. Nandiyan po ba kayo? Alam niyo po, kahapon po, sabi ko nga po, sumali po kami ng Spartan, 21 kilometers. Akala ko po nung una parang 21 kilometers, so takbo-takbo lang. Yung pala may akyat baba ng bundok. Alam niyo po, first time sa aking, alam niyo, mahilig po talaga ako sa mga ganyang physical activity. But first time in my life, parang kinamuhian ko. Sabi ko, Lord, ano mo ginagawa ko dito? Sobrang sakit po ng katawan ko. Grabe. To the point na talaga napatanong ako, why am I doing that? Alam niyo po ako bukas I'm committed to do physical activities and things like that. Yun po talaga yung personality ko. But nagulat ako, first time in my life, parang kinamuhian ko yung trail. Sabi ko, grabe, ang init. Sobrang layo, ang tatarik, ang lalalim. Alam niyo po, 7 o'clock po kami nag-start. Natapos po kami 4:00. Walang kain. Grabe po, ganun po katindi. Kalagitnaan po, pasuko na po ako, parang ayoko na. Pwede ka magpasundo doon pero wala kang medal, ano? Alam niyo po, nung nakasalubong po namin yung mga tapos na, suot po nila yung medal nila. Sabi nila, go guys, kaya niyo yan. Cheer up nila kami. Suot nila yung medal. Alam niyo po, nakita ko po yung medal, ginanahan po ako. Kasi naalala ko ano yung makukuha ko. Kasi alam po yung medal, napakaganda po nung medal. Color green. Parang hindi niyo po ma-imagine, dala-dala ko po ngayon ito. Ayan. Ayan. Grabe po. Alam niyo po, hindi, sabi siguro ng iba, si Pastor parang batang nagkaroon ng recognition award, laging dala yung award, no? Na-imagine po ba, suot ko to sa Jollibee? Ha? Hindi ko po yung gagawin. Dinala ko lang po ito, pang-example lang, no? Pang-example lang po. Nung nakita ko po yung medal, I was fired up. Grabe po. Parang, yun na yun Parang, yun yung goal, that's the goal. And then I realized, even in our journey, in our faith, we can find courage as we find Jesus, our reward. We can find courage as we find Jesus, our reward. Hanggat hindi mo nakikita ang Panginoong Hesus bilang iyong reward, you cannot find courage. Like Peter, you will drown. Like Peter, you will lose your focus. But if you focus on that reward, who is Jesus, you can find courage. Make the rewarder your reward. And then you will be courageous enough to overcome your fears, to overcome your mountains, to overcome your battles. Mga kapatid, ano po pinagdadaanan po natin ngayon? Ito po ba ay battle sa finances? Ito po ba ay battle sa pamilya, sa pagpapalaki ng anak? Battle sa pakikipagrelasyon sa inyong magulang? Battle sa ating mga trabaho? Maaaring sa ating pag-aaral. Napakahirap. Alam niyo po, we're doing campus ministries and we are hearing a lot of stories of students. Sobrang stress po nila. And alam ko po, lahat po tayo, we have stressors. Whatever that is, always remember, put behind double-mindedness and keep moving forward. Huwag na huwag kang magdadalawang isip dahil merong magandang bagay na naghihintay sa'yo sa dulo. Can you hear a loud amen to that? Always remember, we can find courage as we find Jesus, our reward. And last but not the least, sabi po, ikatlong bagay po, makikita po natin dito sa last verse. But Abraham was strengthened in his faith and gave glory to God, and being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Alam niyo po si Abraham, sa moment po na ito, hindi ko alam kung naisip niyo na, ano kayang katapangan yung kay Abraham? He just faced the fact. No? Kasi di ba pag sinabing tapang, parang palaban Di ba pag narinig yung tapang, parang something na ginawa. For example, si David, he fought Goliath. Andiyan po ba kayo? David, he fought the lions. No? He fought whatever he's protecting yung sheep. Pero ito, sabi po rito, he was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Si Abraham po, siya po ay kalmado dito. Kalmado na alam po niya na gagawin ng Panginoon ng kanyang mga pangako na garantisado. Kalmado dahil garantisado sa Diyos. At ito po ay nakapagbigay lugod po sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Can you hear aloud? Yes. Sa mga oras na ikaw ay nagiging kalmado at naniniwala na ang kanyang pangako ay garantisado, ay ito po ay nakakapagbigay lugod po sa Diyos. So ikatlong bagay po na nakakapagtaas ng ating tapang sa kanyang pag-asa. Number 3, if we give glory to God,
by letting go and letting God. If we let go and let God, we give glory to God and courage rises up. Pag sinabi pong tapang, marami pong nalilito po sa tapang tsaka sa yabang eh. Di ba, halimbawa sa traffic, nagkagit-gitan, bababa, ano problema mo? Ha? Lane ko to Di ba, may mga ganung bagay. O kaya nakapila kayo, may sisingit, siya pa yung galit ng aaway. Nandiyan pa po ba kayo? Can you hear loud? Yes? Hindi po katapangan lang yung makikipag-away agad. Ano? Pero iba-ibang kaso po ito. Pero marami pong nalilito. Ang tapang naman nun. Ang tunay po na katapangan ay hindi po kayabangan. Tapang at yabang ay dalawang salita po na magkaiba. Ano pong makikita po natin dito sa paalala ng Panginoon? Na minsan may mga laban sa buhay po natin na gusto ng Diyos na you stand up, na you step, and you fight back. There are moments in your life, in our stories, that the Lord wants you to do something. But momentarily, sa mga ibang panahon po, meron po mga sitwasyon that the Lord wants you encourage to be silent, encourage to just stay calm, encourage that you just surrender. Yung hayaan mo ng Panginoon. Halimbawa, ang sinasabi po ng Panginoon, the vengeance is mine, says the Lord. Kung merong nanakit sa'yo, merong nanalbahi sa'yo, merong gumawa ng hindi maganda sa'yo, sinasabi ng Diyos sa'yo, kumalma ka. Let me do the thing. And then give glory to me if you let me do it. Let God. Sabihin nga po natin lahat, sabay-sabay, let God. Let God. Ang daling sabihin, pero yung letting go, ito po yung medyo challenging gawin. Ang hirap pong i-let go because the situation is happening to us. If a situation is happening to you, gusto natin lagi po tayong kontrolado, tama po ba? Ang pinakaayaw po natin ay yung bagay na hindi tayo kontrolado. Kaya po tayo natatakot dahil merong mga oras na hindi po natin kontrolado ang desisyon. Tama po ba? Nag-exam ka, hindi mo kontrolado ang resulta. Nag-audition ka, hindi mo kontrolado ang sasabihin ng mga hurado. Tama po ba? Kayo ay nag-business, hindi mo kontrolado kung tatangkilikin ka ba ng mga tao sa paligid. We are so frustrated with things we do not control. And that is why if we start to let go and let God, we give glory to God. Pag hinayaan mo po siyang kumilos, ang tunay na katapangan, hindi lang ito yung paghakbang, hindi lang ito yung pag-move forward, kundi ito rin yung pagiging kalmado at hayaan mo si Kristong kumilos sa'yo. Alam niyo po si Mary, sabi po niya, be it unto me according to your word, Luke chapter 1 verse 38. Luke chapter 1 verse 38. Akalaan, tingnan po natin, no? Si Mary, siya po yung virgin, no? Tapos may boyfriend po siya. Pero bigla pong nangusap ang Panginoon sa kanya, na sa kanya manggagaling ang through her, ipapanganak ang ating Messiah, si Jesus. At alam niyo po, pag nabuntis po, nang hindi pa po kasal, nung panahon po nila, ay talaga pong kinukutsa. Kinukutsa po. Dahil nabuntis nang sila po ay hindi pa kasal. Nakakatakot po yun, tama po ba? Alam niyo po, one of the fears that people have is not just the danger of life, but also what people might think about us. Takot din po ba kayo sa mga sasabihin ng tao sa inyo? Kahit hindi po aminin, alam ko po, meron pong moment sa atin. We are scared about what people might think or what people might say at our backs. Am I right? Can you hear loud yes? If you're courageous enough to admit it. Pero Mary, on the other hand, hindi po niya iniisip yun eh. And that is courage. May mga papagawa po sa atin ng Diyos na mapapaisip ka, ano kayang sasabihin sa akin ng mga tao? May mga papagawa sa iyo ang Diyos na mapapaisip ka, ano kayang iisipin sa akin ng tao? At minsan we cannot move it, we cannot do it. Why? Because we are scared. And being courageous is just letting go and say, may your word to me be fulfilled. May your word to me be fulfilled. Kung ano yung sinabi mo sa akin, yun ang mapangyari. And Mary just let go. And she let God move sa paraan na kanyang gusto. Tandaan po natin mga kapatid. Tandaan po natin na si Mary, siya po ay hinayaan po niya na ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay sa kung paano gusto ng Panginoon na kumilos. Mary, let God do great things.
in her life sa kung paano po ng Diyos gusto niyang kumilos. Paminsan po tayo, hinahayaan natin ng Panginoon, pero dinidiktahan natin ng Panginoon. Panginoon, ikaw ang kumilos sa akin, pero gusto ko magkaasawa sa edad na 28. Lock na yan. Diba? Panginoon, ikaw ang kumilos sa akin, pero gusto kong yumaman sa edad ng 15 years old. Ano? Lock na yan. Hayaan mo kumilos ang Diyos sa iyo sa kung paano niya gustong kumilos. Huwag po nating diktahan ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Can you hear aloud? Amen. Alam niyo po, meron pa po si David. Balikan po natin si David. Alam niyo po si David, may hater po yan eh. Kilala niyo po yung hater ni David, si King Saul. Pinapapatay po ni King Saul si David because of insecurity. The number one reason is insecurity. At pinahahanap po siya. At alam po natin that David was anointed na magiging next na hari. Kaya nga lang po, meron pa pong nakaupong hari, si King Saul. At itong si King Saul, pinapapatay po niya si King David. Ang sabi po dito sa 1 Samuel chapter 24, 1 Samuel 24, sa verse 1 to 3, makikita niyo po dito na hinahanap po ng mga sundalo. Si David, pinapahanap po ni Saul. And then, nung verse 3, si Saul ay nagkaroon lang ng break time. Verse 3, he came to the sheep's pen along the way, at nakakita po si Saul ng kuweba. A cave was there. And Saul went to relieve himself. CR break. Si Saul po ay nagkaroon po ng CR break. Nandiyan pa po ba kayo? Can you hear aloud? Yes. David and his men were far back in that cave. And then verse 4. Makikita po natin verse 4. The men said, "Ito na ang pagkakataon mo, David. CR break si Saul. Patayin na natin yan. Mawawalan ka na ng problema. Kailangan lang nating bigyan ng sample." And then in verse 5, sabi po ng verse 5, sabi po niya dito, ang ginawa po ni David ay gumupit lang po siya ng robe. Habang nasa CR break si Saul, gumupit lang siya ng robe at hindi po niya sinaktan si Saul. Verse 6, at ang sabi po niya sa kanyang men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is anointed of the Lord." May mga pagkakataon po sa buhay natin na ang nais lang po ng Diyos na ating gawin ay kumalma at hayaan po ang Diyos. Ano po mga sitwasyon sa ating buhay that the Lord is asking you to stay put? Remember, it is also courage. Ang tapang ay hindi lang po yung kalakasan ng dating. Ang tapang ay hindi lang po yung pagiging palaban. Ang tapang ay hindi lang po yung laging pasugod. Kundi ang tapang ay yung kayang tanggapin ng katotohanan na kailangan po nating manahimik. At kailangan po nating tanggapin ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, let us be discerning. Let us be discerning. At maging malinaw ang ating pandinig sa Panginoon kung ano ang nais niyang gawin mo. At ngayon mga kapatid, isang magandang paalala po sa atin that hope raises our courage. Do not allow yourself to be robbed of the courage you need in your life. Embrace the hope that raises courage. Always remember, number 1, alalahanin natin ang ating legacy. Remember the legacy we leave behind. Number 2, let us remove double-mindedness and move forward. And number 3, let go and let God, and then we can give glory to God. Tayo po'y mikit at tayo po'y yumuko. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil sa gitna ng takot ay kaya po namin maging matapang.